Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa FPG's Batang Quiapo. Isang malaking palaisipan ang bumabalot ngayon sa pamilya Guerrero. Tunay nga bang anak ni Gustavo si Olivia o baka naman pareho lang ng kapalaran nila ni Olga noon? Yan ang ating aalamin sa dulo ng video ito. Kaya siguraduhin yung tapusin ito hanggang dulo. Sa pagtatalo sa isang masayang pagtitipon, naging sentro ng usap-usapan ang plano ni Gustavo para sa susunod na eleksyon sa Maynila. Noon pa man, malinaw na kay Olivia ang pangako ng kanyang ama na siya ang susunod na tatakbo bilang mayor matapos ang kanyang kapatid na si Roberto. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang bumaliktad ang desisyon ni Gustavo. Sa halip na si Olivia, si Miguelito ang gusto niyang tumakbo bilang mayor. Nagulantang si Olivia, hindi siya makapaniwala at pakiramdam niya, pinagkaitan siya ng pangarap na matagal niya nang inaasam-asam. Sinabi ni Olivia sa kanyang papa na ano tong sinasabi nito at pinaghanda pa siya para dito. Siya ang naghintay, siya ang nagtiis, tapos ngayon, si Miguelito ang gustong patakbuhin. Ngunit kalmado lang si Gustavo habang sinagot ito. Sinabi ni Gustavo sa kanyang anak na si Olivia na panahon na para tanggapin mo ang realidad at mas matunog ang pangalan ni Miguelito. Mas may tiwala ang tao sa kanya at higit sa lahat, mas kaya niyang pamunuan ang Maynila kaysa sa iyo. Parang binagsakan ng langit at lupa si Olivia at hindi niya matanggap ang sinabi ng kanyang ama. Mula sa pagiging masayang pagtitipon, nauwi ito sa matinding pagtatalo sa pagitan ng mag-ama. Sa isang tabi, tahimik na pinagmamasdan ni Ramon na ang lahat ng nangyayari. Hindi niya maiwasang mapansin ang potensyal ni Miguelito. Kaya nang magkaroon siya ng pagkakataon, lumapit siya rito at pinuri ang binata. Sinabi ni Ramon kay Miguelito na hindi niya inaasahan to, pero mukhang siya na nga talaga ang susunod na Guerrero na mamumuno sa Maynila, na mas may paninindigan kesa sa ama nitong si Roberto. Nagdingning naman ang mata ni Miguelito sa papuring natanggap. Para sa kanya, ito ay isang malaking bagay, lalo na't si Ramon mismo ang nagsabi nito. Nagpasalamat si Miguelito kay Ramon at hindi niya inaasahan to, pero sisiguraduhin niya na hindi niya bibiguin ang mga taong nagtiwala sa kanya at isa na nga dito si Ramon. Habang ang iba ay natuwa sa naging desisyon ni Gustavo. Si Olivia naman ay mas lalong nagalit at nasaktan. At sa pag-uwi sa kanilang mansyon, hindi pa rin matanggap ni Olivia ang naging desisyon ng kanyang ama. Muling sumiklab ang kanilang pagtatalo. Sinabi ni Olivia sa kanyang papa na bakit ito ginawa sa kanya. Hindi ba't ito daw mismo ang nagsabi noon na siya na ang susunod na mayor at bakit ngayon bigla itong kanyang tatalikuran. Ngunit matigas si Gustavo sa kanyang desisyon. Sinabi niya kay Olivia na hindi ito tungkol sa kanya at tungkol ito sa kanilang pamilya. Kung ipipilit man na tumakbo ay sisiguraduhin niyang hindi mananalo si Olivia dahil wala itong kalaban-laban kay Miguelito. Parang sinaksak sa dibdib si Olivia sa mga salitang binitawan ng kanyang ama. Galit na galit siya at halos mangyak-yak na sinabi na para lang siyang basahan na basta-basta na lang itatapon ng kanyang papa. Sa puntong ito, lumapit si Roberto kay Olivia upang subukang pakalmahin siya. Sinabi ni Roberto kay Olivia na alam niyang masakit pero kailangan intindihin. Hindi ito personal at may dahilan ang kanyang papa kung bakit niya ito ginawa. Sa puntong ito, unti-unting lumabas ang isang matagal nang tinatagong lihim, ang malagim na katotohanan. Habang nag-uusap sina Roberto at Olivia, unti-unting lumambot ang boses ni Roberto para bang may mabigat siyang sasabihin. Ayon kay Roberto, may isang bagay na dapat malaman itong si Olivia. Si Olivia naman ay naguguluhan at napatanong kung ano ito. Napabuntong hininga si Roberto bago tuluyang sabihin ang revelasyon. Sinabi niya kay Olivia na hindi ito tunay na Guerrero. Hindi siya tunay na anak ng kanilang papa. Sa puntong ito, tila tumigil ang mundo ni Olivia at hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita
Para bang biglang nagdilim ang lahat sa kanya. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi ni Roberto na ampon lang itong si Olivia at hindi niya tunay na ama ang kanilang papang si Gustavo. Parang isang matinding suntok sa sikmura ang naramdaman ni Olivia. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang lahat ng kanyang sakripisyo, biglang mawawala sa isang iglap. Dito na nagsimulang mabuo ang galit sa kanyang puso at dito na nagsimulang umusbong ang kanyang paghihiganti. Sa puntong ito, isang bagong kwento ng pagkamuhi at laban ang magsisimula. Ang simula ng paghihiganti. Sa kanyang kwarto, hindi mapakali si Olivia at paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ni Roberto. Paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang isipan ang boses ng kanyang ama. Hindi ka tunay na gerero. Hindi ikaw ang nararapat na maging mayor at ampong ka lang. Dito unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa lungkot at sakit, napalitan na ito ng matinding galit at determinasyong makapaghiganti. Sinabi ni Olivia sa kanyang sarili na hindi siya papayag na maituring na isang basahan. Hindi siya basta-basta itatapon at magbabayad ang lahat sa may gawa nito sa kanya. Talagang kapanapanabik ang mga susunod na tagpo sa teleseryeng ito. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagsubaybay. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.